Hello, good morning po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa chapter 2 ng Peter, unang Pedro, chapter 2. So, pakikuha po ng inyong mga Biblia at sabay-sabay natin po itong basahin at hilingin natin sa banal na Espiritu ng Diyos na turuan tayo sa bagay na ito po. So, let's pray. Ihanda po natin mga sarili. Hallelujah. Dakilang aming Diyos, Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, Ama, idinudulog po namin sa iyo ang aming mga sarili sa oras na ito, O God. Kahabagan niyo po kami, pagmasdan niyo po kami, O Diyos. Kami nangangailangan ng iyong tulong, O Diyos, na maunawaan namin ang mga salita mo at alam namin na kalooban niyo po ito, na ipaunawa sa amin ang salitang ito. Kaya nandito po ang aming mga puso. Malaya ka pong kumilos, turuan niyo po kami kung papaano at anong nararapat namin gawin habang hinihintay namin ang Panginoong Hesus at kung papaano kami nakalulugod sa paningin mo bilang mga anak mo. Kaya salamat po, O Diyos, sa kapangyarihan ng salita mong ito, mangyari ito sa amin, maghari ka po sa puso namin, O Diyos, turuan niyo po kami, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ang batong buhay at ang bayang pinili. So ito po yung chapter 2. Kahapon napakaganda ang sa chapter 1, iyon naman ay isang tungkol sa isang buhay na pag-asa. At ito naman at sabi pa doon kahapon, paanyaya sa banal na pamumuhay. So itong sa chapter 2 po, ito naman ang batong buhay at ang bayang pinili. Batong buhay at ang bayang pinili. Ang tinutukoy po ng batong ito ay ang Panginoong Hesus. Verse 1. Kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Yan po ang sabi dito, bilang tayo'y mga mananampalataya, at natukoy din ito kahapon, ang sabi doon sa chapter 1, bilang mga masunuring anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pa sa tunay na pagkaunawa. Yung mga dati po nating buhay, huwag na daw gawin, kumbaga, huwag nang bigyan pa ng para masunod ang mga hilig o mga pagnanasa na dati nating ginagawa. Bagkus bilang mga anak ng Diyos, ito po ang sabi niya dito, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, at pagkainggit, at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Bilang sanggol ang ginamit po dito na maging manabik sa dalisay na gatas. Kasi ang sanggol po ang baby, wala po yan ibang hinahanap kundi yung yung gatas, kumbaga. So sa ating espiritual, ang turo po sa atin, gaya ng isang sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng espiritual upang lumago tayo sa kaligtasan. Yan po upang lumago kayo tungo sa kaligtasan, kasi po ang banal na salita ng Diyos, ang patungkol sa spiritual na bagay, habang binabasa natin ang salita ng Diyos, ito po ang nagpapabanal sa atin, dahil ang lahat ng instruction dito, na kapag sinusunod natin ang lahat ng instruction, mapapabanal po tayo. At iyan ang nagsasabi dito, na yan ay, sabi niya, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng spiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan, sapagkat nararanasan ninyo ang kabutihan ng Panginoon. So napakalinaw po, laging bilin, pagsikapan natin, di ba? Dahil malinaw na pinabanal na tayo, pinatawad na tayo, kailangan makapanatili yung kalinisan na yon hanggang sa bumalik ang Panginoon. Verse 4,
Lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga parang itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Hesukristo, sapagkat sinasabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inilagay ko sa sayo ng isang batong panulukan, pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa Kanya, na kung saan ang itinutukoy po dito nga ang Panginoong Hesus. Kaya nga mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. So tayong mga naniniwala sa Panginoon, napakahalaga ito po. Ngunit, sabi dyan, sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon, at ito ang batong katitisuran ng mga tao, batong ikadadapa nila. Kasi pat po ang Panginoon na tinutukoy po dito ang Panginoong Hesus sa ating mga nanampalataya sa Kanya. Masasaligan po ang Kanyang salita. Tayo mga naniniwala sa Kanya, may buhay na walang hanggan, katulad ng sinabi po dito sa chapter 5. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inilagay sa sayo ng isang batong panulukang pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Kaya yung mga hindi sumampalataya sa Kanya, ito naman ang sabi sa kanila, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging pundasyon. Ito ang batong katitisuran ng mga tao, batong ikadadapa nila. So sa mga hindi po iso sumasampalataya. Kasi nga, dahil sa kawalan ng pananalig sa Panginoong Hesus, katulad ng mga Parisiyo na sila ang nagpapatay sa Panginoong Hesus, sila ngayon ang mapapahamak. Napakalinaw po yung itinakwil na batong mahalaga, yun pa ang naging kalakasan ng mga taong mga naniwala sa Kanya, which is tayo po, na pinaniwalaan natin ang Panginoong Hesukristo, na siya ay ang pinagkaloob ng Ama na ating kumbaga daan patungo sa buhay na walang hanggan. So, ayan, sabi diyan, natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganon din ang nakatakda para sa kanila. Kasi nga, ito nga pong tinutukoy ng mga Parisiyo. Dahil ito ang sabi dito, ngunit sa mga hindi sumasampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. Ito ang batong katitisuran ng mga tao, batong ikadadapa nila. Natisod sila, sabi dyan, sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganon din ang nakatakda para sa kanila. Kasi kilala ng Diyos po ang puso ng tao, di ba? Malinaw po dito na alam ng Diyos ang ating iniisip, binabalak, at alam din ng Diyos kung sino ang mga hindi sumasampalataya sa Kanya. At itong mga Parisiyo, mga nagpapatay sa Panginoong Hesus, sabi dito, natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganoon ang nakatakda para sa kanila. Amen? So, ayan. Ngunit kayo, sabi dyan, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng kagahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Diba? Amen. Totoo po, kasi talagang iniahon tayo ng Diyos doon sa mga bagay na nagparumi sa atin at nagdulot sa atin ng pagkakasala. Kaya napakalinaw po ito, ang Panginoong Hesus talaga ang pag-asa. Sabi dyan, mga bayang pag-aari ng Diyos pinili upang magpahayag ng kanyang kahangahangang ginawa, at siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y
kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Sabi po dito, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. Amen. Kaya nga nakakalapit sa Ama, it's because of Jesus Christ, di ba? Verse 11, maging alipin ng Diyos. Maging mga alipin ng Diyos. Alipin meaning sabihin, nasasakop ka ng kung sino ang umaalipin. Yan na, tayo, sabi dyan, maging alipin ng Diyos. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan sa pansamantala at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Totoo, mga pansamantala lang tayo. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong sarili. Tingnan niyo po ito, no? Mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Kasi totoo po, kaya nga nabasa natin kahapon, yung sinabi dyan, na huwag na kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pa sa patnubay ng pagkaunawa. Pero ngayon na naintindihan na natin ang salita ng Diyos, ito po ang bilin sa atin. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong sarili. Kumbaga nakikipagpilitan din itong mga hilig ng laman na to. Pero sabi dito, talikuran ninyo yan. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na paratangan nila kayo nang masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos. So, kita nyo po talikuran daw natin ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong sarili. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintel, maayos sa gitna po ng mga unbeliever. Dapat hindi tayo makitaan ng mga ganito upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. So, sikita niyo po yan. Kailangan tayo mga believers ay makita ng mga unbelievers na mga good example. Mga good example upang sabi dito, silang mga nakakakita sa atin, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. So, ibig sabihin, habang nakikita tayo nababago ang ating buhay, nagiging good example tayo sa kanila at nagpapatunay na buhay ang salitang ito po. 13. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan. Napakalinaw po. Pasakop tayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan. Malinaw. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan. Kaya ito pong mga lumalabag sa batas na ito, lumalaban sa batas, hindi kalooban po ng Diyos. Malinaw, susundin natin ang batas dito sa lupa. Ang hindi lamang natin susundin kapag ang mga pinapatupad nila, mga batas ay laban sa salita ng Diyos, dahil mas overall pa rin, mas mataas ang utos ng Diyos kaysa kanino mang ginawa ng batas sa lupa. So malinaw, pero ngayon na habang nakikita nating maayos na sang-ayon, connected sa Word of God, ang batas, kaayusan dito sa lupa, susundin po natin ang lahat ng batas. Pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan. Huwag yung mga lumalaban sa mga kapulisan or sa mga nakaupo sa gobyerno. Sabi nga, kung sila may magkakamali, pagsusulitan nila yun sa Diyos. Pero sa ating mga Kristiyano, ang bilin lang sa atin, pasakop tayo sa kanila ng mga may kapangyarihan sa bayan. Sa emperador, na siyang pinakamataas ng kapangyarihan, sa gobernador, at isinugo niya ang magparusa sa mga gumagawa ng masama, magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. So, yung pagre-reward, At sabi pa dito, nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay, sa kanilang wastong pamumuhay ay mapatigil niyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan.
Ayan. Yan po yung kaya dapat maging good example tayo kasi kung nakikita nilang maayos ang ating pamumuhay dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos, wala silang maibabato. Pero kung lagi kang nasa simbahan, nagbabasa ng Biblia, tapos it's not a good example sa kanila, is masungit ka, di maganda ang pag-uugali, bilang isang Kristiyano, abay mapupulaan po talaga ang salita ng Diyos. Kaya, ang bilin sa atin, gumawa tayo ng mabuti. Sabi dyan, sundin natin, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng mga may kapangyarihan sa bayan, sa emperador at siyang pinakamataas ng kapangyarihan. Kumbaga presidente, ngayon ang daming lumalaban sa presidente dahil meron sa kanila ng mga, alam mo yun, laban-laban dahil yung kanilang manok ay ganito, yung kanilang ganito. So para po ang bilin dito bilang isang Kristiyano, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan. Kaya nakakapagtaka tayo bakit may mga noong mga pandemic na yon, may mga born again Christian lumalaban sa batas. Sinabi nang wag kayong lalabas at magmask. Hindi baga sila sumusunod, lumalaban. So doon pa lamang nakikita ng maling-mali po ang ganong klase kasi sabi diyan sa mga alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan at sa gobernador na isinugo upang magparusa ng gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. So ito po yun, magkita ito po sa atin ang mga mabubuting good example, nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay, wasto ibig sabihin tamang pamumuhay na walang maipula ang mga unbeliever, dahil sa inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang hangal sa kanilang kamangmangan. Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, subalit huwag ninyong gawin ang kalayaan sa paggawa ng masama. Ang inyong huwag ninyong gawin, mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Ayan, malinaw. Na although we are free, na kahit anong gawin natin, binigyan tayo ng kalayaan. Pero ang kalayaan nating ito, huwag natin itong gawin sa paggawa ng masama. Sabi dyan, subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip, kumbaga sa English instead, sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Ibig sabihin, nasa ilalim ng kalooban ng Diyos. Mamuhay tayong nagpailalim sa kalooban ng Diyos. Mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos. Igalang ninyo ang emperador. Ayan. Next, tularan ang pagtitiis ni Kristo. Tagalog po ito. Nakakairintindahan natin ang meaning nito. Tularan ang pagtitiis ni Kristo. Mga alipin, pasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo sila. Di ba napaunawa ito sa atin? Kung ikaw ang amo, wag daw maging sa mga alipin. Wag naman masyadong mahigpit, at sahuran sila ng dapat na pagsahod. At ito namang mga alipin, pasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo sila, hindi lamang ang mababait at mapagbigay, kundi pati ang malulupit. So kasi ang tinitingnan dito po sa atin as a good example na anak ng Diyos, kaya tinuturuan tayo maging mabuti kayo sa lahat ng bagay dahil upang hindi mapulaan ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito, pasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo sila, hindi lamang ang mababait at mapagbigay, kundi pati ang malulupit. Kahit masungit ang amo mo, wag ka lang maging doon sa mabait, kundi kahit masungit ang amo, sabi dito ng Panginoon, igalang ninyo sila. 20, maipagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito'y dahil sa paggawa ng masama? Para bang maipagmamalaki mo ba ang nagsakripisyo ka
kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay nakulong dahil bunga ng kanyang maling gawa, hindi niya iyon maipagmamalaki. Ano? Ngunit kung magtiis kayo sa hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Tingnan po dalawang senaryo. Ang isang makasalanan na nakulong, sabi diyan, kahit pa siya magtiis sa kulungan, wala itong maidudulot na mabuti. Ngunit kung ang pagtitiis, kung magtiis kayo sa hirap sa kabila ng paggawa ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ano? So malinaw, ano? Na kung naparusahan ang tao kaya nakulong, dahil yun sa paggawa ng masama, wala siyang aanihing mabuti sa sacrifice niyang yon. Pero ang taong sumusunod sa kalooban Diyos, yung mga sacrifice niya, magbubunga po ng ikakabuti. Ano? Kaya yan sabi dyan, pagpapalain kayo ng Diyos. Yan, ano? Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya ng inyong isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumagawa ng anumang kasalanan o nagsisinungaling kailanman. Nang siya insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanya pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling sapagkat kay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanunumbalik at upang sumunod sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. So napakalinaw po, ang tagapag-alaga ng ating kaluluwa ay walang iba po, ang Panginoon, ang banal na Espiritu ng Diyos. Sapagkat tulad ng mga taong naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanunumbalik at sumusunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang mabuting pastol, walang iba pong tinutukoy doon, ay ang Panginoong Hesus, at siya ang tagapangalaga ng ating kaluluwa. Nag-iingat yung pong nabanggit dito sa chapter 1 ng Peter, na talagang ang Espiritu ng Diyos, sabi po, anuhan ko lang, no? Ang sabi doon sa chapter 3 pala, sabi doon, hold on po, ang sabi po doon kahapon, sana po yun. Babasa lang natin yon kahapon. Saglit lang ha. Sabi po dito, ito na po sa chapter 1 verse 5. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Kaya napakalinaw din po dito na ang mga pag-iingat sa atin, siya ang sabi diyan, tagapangalaga ng ating kaluluwa hanggang sa bumalik ang Panginoon. Madatnan tayong malinis, kaya turo sa atin, basahin ang salita ng Diyos, isabuhay ito, unawain at isabuhay, at makikita natin ang resulta nito sa ating buhay. Talagang totoong may kapangyarihan na binabago tayo ng salita ng Diyos. Amen po. So God bless everybody. Hanggang sa sunod na uli na linggo. Okay, bye. God bless.